So, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miats Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Asola Campo. And today is December 5, 2025 and our topic is all about gaano ka-powerful ang dugo ni Kristo. So, our concept is all about Jesus, the Passover Lamb. So, si Jesus ang ganap na katuparan ng korderong pampaskuwa. Ang kanyang dugo ay nagpoprotekta, nagliligtas at nagpapalaya sa atin mula sa hatol. So, sa kanya nagiging realidad ang bagong eksodo mula kasalanan, isang gawaing ganap, sapat at makapangyarihang nagdudulot ng kaligtasang hindi nabibigo. So, our Bible readings for today is all about 1 Corinthians chapter 5 verse 7, ASND version. Linisin ninyo ang masasamang tao sa inyong grupo. Ang ibig sabihin nito ay dapat ninyong alisin ang kasalanan sa iyong mga buhay para kayo ay malinis or maging malinis tulad ng isang bagong piraso ng masa. Kayo nga ay walang kasalanan dahil si Kristo na ang ating korderong pampaskuwa ay inihandog na. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus is our Passover Lamb. So, si Jesus ang tunay na korderong pampaskuwa na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. So, siya ang katuparan ng lumang tipan kung saan isang walang kapintasang kordero ang kailangan upang mailigtas ang sambayanan or sambahayan. So, sa kanya, ang sakripisyo ay ninasanan at sapat na magpakailanman. Second is the blood of Jesus covers us. So, ang dugo ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa spiritual na hatol. So, hindi lang ito simpleng simbolo lamang, kundi ang mismong katunayan ng paglinis at pagpapatawad. So, sa kanyang dugo, tayo ay natatakpan at nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. And last is that passes over us through Christ. So, dahil sa dugo ni Jesus Christ, ang spiritual na kamatayan ay dumadaan at hindi na tayo hinahatulan. So, siya ang nagdala ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa kabila ng kaparusahan na dapat ay para sa atin. So, sa pamagitan niya, tayo ay ligtas at may katiyakan ng buhay na walang hanggan. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is reflect on the power of Christ's blood. So, syempre maglaan tayo ng oras para pag-isipan kung gaano kalalim at kalawak ang ginawa ng dugo ni Kristo para sa atin. So, yung kanyang dugo ay hindi basta dugo lamang dahil ito ay simbolo ng pag-ibig, kaligtasan at ganap na kapatawaran. So, habang nagmumuni-muni tayo is mararamdaman natin ang tunay na kalayaan na ibinigay niya. Second is read the Old Testament as a shadow of Christ. So, habang binabasa mo ang lumang tipan, hanapin mo ang mga larawan at anino na nagtuturo kay Kristo. So, syempre, ang Passover, mga handog at mga propesiya ay naglalarawan ng kanyang darating na sakripisyo. So, mas lalalim ang ating pag-unawa sa plano ng Diyos mula pa sa simula. And last is remain in the love and protection of Christ. So, syempre, manatili tayo sa presensya ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pananalangin, pagsamba, at pagsunod. So, kapag nananatili ka or tayo sa kanyang pagmamahal, isatatamasan natin ng kanyang proteksyon at kapayapaan. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does seeing Jesus as your Passover Lamb change your attitude toward death. So, ang makita si Jesus bilang aking Passover Lamb ay nagbibigay sa amin ng kapayapaan at katiyakan tungkol sa kamatayan. So, hindi na ito tinitingnan bilang katapusan, kundi bilang pintuan tungkol sa buhay na walang hanggan dahil tinakpan na tayo ng dugo ni Kristo. So, dahil dito is naiba ang ating pananaw, wala ng takot, wala ng duda, at dahil yan, sa kamatayan ay tinalo na niya para sa atin. So, natutulad ko sa devotion na ito na ang dugo ni Kristo ay hindi lamang simbolo kundi isang makapangyarihang katunayan ng proteksyon, paglilinis at kaligtasan. So, ang sakripisyo ang nag-aalis ng dapat ay hatol sa atin at nagbibigay ng bagong buhay. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po dahil ikaw ang aming korderong pampaskuwa. Salamat sa iyong dugo na nagtakip sa aming mga kasalanan at nagligtas sa amin mula sa hatol na kamatayan. Lord, katulungan mo kami mamuhay na may pasalamat, pananampalataya at pagsunod sa iyo araw-araw. Naway manatili po kami sa iyong pagmamahal at proteksyon habang sinusundan namin ikaw ng may buong puso. In Jesus' name we pray. Amen.